Ganyan na rin bang plano ang magbinondo food trip? Tara, let's! Hi guys! So for today's video nga ay magbibinondo food trip tayo. Kasama ko si Bri pero hindi namin kasama si Vin kasi nagmotor lang kami papunta dito para hindi kami mahirapang makapaghanap ng parking space dahil guys medyo mahirap maghanap ng pagpaparkingan dito sa Binondo. So kung magdadala kami ng sasakyan baka matagalan kami bago makahanap ng pagpaparkingan. So ang kasama namin today is si Ate Marlene, yung ka-work ko, and yung husband niya si Daddy Alex. So eto guys, dito namin naisipang magkita ni Ate Marlene sa Binondo Church dahil sabi niya lagi lang daw niya itong nadadaanan before nung nagwo-work siya dito sa Binondo. So di niya pa nakikita yung loob. Ayan guys, nakita na nga kami ni Ate Marlene. So di ko na matandaan kailan pa yung last time na nakita kami sa personal dahil nga magka-work kami, home base kami. So lagi na kami nakikita virtually. And sabi ko nga kay Ate Marlene, say hi sa vlog. Ayun nga guys, ang first stop namin is ang Ingbitin since ito ang pinakamalapit sa Binondo Church, konting lakad lang. And guys, pag sinabi mong Ingbitin is wala nang iba kundi ang isa sa pinaka-the best sa kanila is Hopia. Medyo mahaba lang din talaga guys ang pila pero okay lang, mabilis naman. And ayun nga guys, 3 pieces yung kinuha namin ni Ate Marlene. Parang mga 180 pesos lang yon. And eto yung second floor nila, may mga binibenta rin sila mga pampaswerte dyan. Maganda yung ceiling nila and pwede kayong mag-dine in dyan guys. And sabi nga namin, hindi kami kakain ng maramihan sa isang restaurant o isang shop para mas marami kaming matikman, mas marami, mas masaya, and tikim-tikim lang talaga. And sinunod na nga namin guys itong Chuan Key dahil malapit lang to sa Ingbitin, konting lakad lang. And nakita na namin siya agad kaya sabi namin nasa listo kaya unahin na rin natin since nandito na rin naman na tayo. Guys, medyo mahaba din talaga ang pila dito, tiyagaan lang dahil sabi nga daw nila isa to sa mga oldest restaurant dito sa Chinatown. And nandito na nga kami sa loob. Mabilis lang din naman guys pag umorder kayo sa kanila, mga 10 to 15 minutes nandiyan na rin naman. So, ang isa sa mga best seller nila dito is yung Xiaolong Bao nila. Ayan, 240 pesos yan guys, 10 pieces. And ang juicy niyan, ang lambot, and yung karne niya talaga sa loob, siksik. So guys, makatas-katas talaga yan, kaya hindi na namin napigilan. Ayan na nga, nagtikiman time na nga kami. So, medyo nadungisan na nga ako dyan guys kasi yung dumpling sauce nila is ang sarap talaga. So, hinigop ko kasi kaya natuluan na yung damit ng lola nyo. So, ayan na nga, natikman na. Hindi na nakapagsalita. Nag-okay na lang. Yun na nga guys, sinunod na rin namin yung dumpling. Dumating na yung order naming dumpling nila. Parang mga 8 pieces to, 140 pesos. And ayan na nga guys, yung binibida kong dumpling sauce na gusto na nga iuwi ni Bri kasi talaga ang sarap. Halos pinapak din, hinigop din. And ayun nga, ang loob ng dumpling nila guys, ang dami rin namang laman. And talagang sulit dito guys. Ang mura lang din ng mga food nila. And marami din naman yung serving. So, para sa aming apat na gusto lang din namang tumikim, pwedeng-pwede na rin naman. So, ayun na nga guys, ina-enjoy na nga namin. And para sa mga gustong malaman yung price list nila, eto. Tingnan nyo na lang guys, post nyo na lang yung video kung gusto niyo makita yung buong price list. Next na nga namin pinuntahan to guys, itong Cafe Mezzanine. Dahil nasa taas lang to mismo ng Chuan Key, hindi kayo maliligaw. So, drinks naman guys yung in-order namin dito. Ang akin is yung melon shake. Masarap siya, lasang-lasa yung melon. And yung kay Daddy is yung iced cappuccino. Ito yung price list nila guys. And yung menu nila is meron din do sa Chuan Key. So, parang tingin namin is sister company sila. So, next na pinuntahan namin guys is itong 1K Bakery. Guys, dito ninyo makikita yung mga malalaking siopaw. Kaya lang nung time na pumunta kami, hindi daw sila nagiinit nung time na yon. So, kung bibili kami, frozen siya. Mag-iikot pa kami. Di namin din siya agad makakain so baka masira. Kaya sabi namin next time na lang. So, ito yung mga presyo ng siopaw nila. Next stop na nga natin guys is itong Lord's Toast Bakery. Guys, ang specialty naman nila dito is yung egg tart nila. And 56 pesos to guys isa, pero grabe. Sobrang sarap. Wala akong masabi. So far para sa akin guys, ito ang pinakamasarap na egg tart na natikman ko. Ang lambot, natutunaw sa bibig. Guys, kung pupunta kayo ng Binondo, wag nyo kakalimutang dumaan dito sa Lord's Toast Bakery. So, eto na nga, tikiman time na. And eto guys, yung price list nila. And after nga nyan guys, naglakad-lakad kami and napadpad kami dito sa may Salazar Street. Nandito nga pala yung Wongkei. Pinipilahan din talaga ang street food nila. And ang meron sila dito is yung mga Chinese grilled
nila na barbecue. Yung pinapahid nila dyan guys is authentic na authentic yung lasa. Ang sarap. Bagong favorite ko tong naka-spiral. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Baka alam nyo, comment down below. And ito nga yung sugar cane juice nila na super trending din. 100 pesos lang yan. Malaki na. So, naghati na lang din kami ni Bri. And bumili din siya ng xiaolong bao nila na 10 pieces, 200 pesos. And yung mga grilled sticks nila guys, 3 for 100 pesos. So, dyan na nga lang kami sa tapat nila. Medyo gumilid na lang kami ng konti. Dyan na namin kinain. Dyan na namin tinikman. Ang sarap guys. Tapos mura pa. Sulit talaga. And ngayon ko lang napansin na wala pala akong kilay. Sa sobrang pagmamadali ko kanina, nakalimutan ko ng magkilay talaga. Naman namin guys is itong Oishikon Chinese Bites. So yung pinunta talaga namin dito is yung bicho nila. So umorder kami nung milky bicho and yung hindi milky, yung regular lang. So yung milky bicho nila is para mga 65 pesos and then yung regular is 30 or 35 pesos. So ito yung price list. And guys, ayan na yung order namin. Isang mahaba yan. Tapos, gugupit-gupitin nila. And then, ito na nga guys, tikiman time na. Ang sarap talaga guys. Creamy talaga siya. Lasang-lasa mo yung milky powder niya. Next na namin guys is itong Shanghai Fried Siopaw. Kaya lang, nung oras na yan, sarado na sila dahil hanggang 5 PM lang daw talaga sila. Buti na lang open tong Lingnam Fried Siopaw. Ayan yung price list nila guys. And itong Lingnam guys, pinipilahan din talaga siya. Nung mga oras na yan, last batch na daw yan. Bola-bola yan niluluto nila guys. And buti nakabili pa ako ng para sa amin na Ate Marlene. Guys, promise, ang sarap ng fried siopaw nila. Yung nabili ko frozen na, yung pang uwi sa bahay, is yung asado. Ayan guys, grabe. Yung taba, oh. Yung baboy, ang sarap, juicy. Grabe guys, grabe yan. And the next namin guys is itong Waying Fast Food. Last stop na nga rin pala namin to guys. And kung pupunta kayo dito, make sure nyo lang na magpalista kayo agad dahil talagang pinipilahan din siya. So ang in-order namin dito is yung pata rice nila. Yung pata na yan guys, sobrang lambot, ang sarap. Ang laki ng rice, 240 pesos. Yung beef mami, 220 pesos. Yung curry beef siomai, 130 pesos guys. First time ko nakatikim nito. Ang smooth ng curry, ang laki ng siomai, grabe, ang sarap niyan guys. And dumaan din kami dito sa Dongbei, kaya lang close na, pati dito sa Ongpin Manyosa. So guys, meron talaga mga restaurant dito na 5 PM lang nagko-close na sila. So babalikan na lang namin yung sa part 2. And guys, part 1 pa lang tayo. And abangan nyo yung part 2. So kung pupunta kayo dito guys, magpo-food trip din kayo sa Binondo. And make sure lang na nakasuot kayo ng slipper or shoes na komportable kayo. Baon kayo ng water. And more barya lang guys, kasi pag buubo yung pera, medyo hassle pa sa pagsukli-sukli. So, dahil fanatic sa Ate Marlene ng Donbell, dumaan muna kami dito sa Binondo Bridge dahil isa daw yan sa mga pinagshootingan ng Donbell. So, yun lang guys for today's video. Thank you for watching. Bye!